Minamahal kita, O Panginoon, na aking lakas. Ay nagpahiram ng pera sa kapwa-dukha. Huwag kang maging gahaman at maningil ng patubo sa Kanya. Panginoon, sa kabila ng aming pagdurusa, tinatanggap namin ang iyong salita ng buong galak sa tulong ng Espiritu Santo. Huwaran ka ng lahat na mananampalataya. Ang unang utos ng Diyos ay mahalin siya ng buong puso, isip at kaluluwa. Ang pangalawa naman ay mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Minamahal kita, O Panginoon, na aking lakas. Ikaw ang aking tanggulan at muog, ang aking tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Kung sino man ang nagmamahal sa akin, paniniwalaan niya ang aking salita at mamahalin siya ng aking Ama. At kami mananahan sa Kanya. Aleluya, aleluya. Ngayong ika-30 linggo sa kasalukuyang taon, binibigyang diin ang pag-ibig at pagkalinga sa pamayanan ng Diyos na may kalakip na habag at kabutihan. Pinakita sa atin ng ating mapagmahal na Ama ang Kanyang lubos na pag-ibig sa pagkakaloob ng Kanyang buktong na anak. Maliwanag ng sinabi ng Ama nang dahil sa pag-ibig, inihandog niya sa atin ang Kanyang anak para na rin sa ating kaligtasan. Ano nga bang hinihingi ng Diyos sa atin? Maipagkakailaban natin na madalas ay nakakalimot tayo sa Kanya at naisa sa isang tabi ang Kanyang kagustuhan? Saan nga ba patungo ang ating mundo? Bakit tila baga ang bawat isa ay nais magsamantala sa kapwa? Totoo ngang may mga taong sadyang mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay. Ngunit kadalasan, tayo rin ay nagiging masiba, makasarili at walang pakialam sa kapwa. Sinasamba natin ang salapi, kayamanan, kapangyarihan, katayuan at kasakiman. Subalit ang lahat na ito ang siyang naglalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Ang kabuktutan ng maraming tao dito sa ating mundo ang siyang dahilan ng ating pagdurusa, kahirapan at kamatayan. Paano natin malalampasan ang ganitong kawalan ng pakialam sa ating buhay? Itinuturo ng bawat relihiyon na ang pagiging mabuti at mapagbigay ang susi sa pagmamahal ng Diyos. Sino ba naman sa atin ang hindi gumagawa ng kabutihan sa kapwa? Kumakalinga sa mga mahihirap, humihingi ng hustisya at patas na karapatan para sa lahat, at nakikisimpatya sa mga migrante sa buong mundo. Araw-araw, parami ng parami ang mga taong nasasadlak sa malupit at hindi makataong kalagayan. Kuminsan, pabago-bago at magkasalungat ang ating damdamin at ang ating kinikilos. Maraming nagaganap sa ating kapaligiran na sadyang hindi katanggap-tanggap. Ngunit kadalasan, nagpipikit mata tayo at nagkukunwari na para bagang walang masamang nangyayari. Paulit-ulit tayong pinaaalalahanan ng simbahang Katoliko ng ating tungkulin sa kapwa at sa kalikasan, lalo na't ang pagbabago ng klima ay nagiging malaking banta sa ating buhay. Ang simbahang Katoliko ang palaging nagpapasimuno sa pagkakaunawaan ng iba't ibang relihiyon. Siya rin ang masigasig nagsusulong sa karapatang pantao. Ang simbahang Katoliko lamang ang relihiyon na buong tapang na gumagawa ng hakbang at walang takot na nag-aabot ng kamay. Kaya't mga minamahal na kapatid, kinakailangan nating tumugon sa kagustuhan ng Diyos na magmahal sa ating kapwa-tao na walang pinipiling lahi, kulay, edad, kasarian at relihiyon gaya ng ating pinahahayag sa ating pananampalataya. Sa pagbibinyag, ang ating mga magulang, ninong at ninang ang siyang nanumpa upang tulungan tayong lumago sa ating pananampalataya. Sa makatwid, dapat nating isinasabuhay sa araw-araw
ang ating paninindigan at pananalig sa Diyos. Huwag sana tayong parating tayo-tayo pa rin ang magkakasama sa ating pagsimba, sa pagsali sa mga organisasyon at sa iba't ibang apostolado. Makisalamuha sana tayo sa iba. Sa simbahang Katoliko, marami tayong huwaran ng mga banal, mga santo na ginugol ang kanilang buhay para sa mga dukha at nagdurusa. Nakiisa sila sa mga ito sa gitna ng kanilang kahirapan at bigati na walang ipinakita kundi pawang kabutihan at pagmamahal. Tularan natin ang ating mga santo. Minamahal kita, O Panginoon, na aking lakas. Manalangin tayo. Minamahal kita, O Panginoon, na aking lakas. O Panginoon, Ikaw ang aking tanggulan at muog, ang aking tagapagligtas. Samahan mo ako sa lahat kong gawain. Patnubayan mo ako tungo sa tamang landas ng pag-ibig. Turuan mo akong ipanalangin ang lahat ng tao at mga bansa. Salamat po, Diyos at Panginoon ko, sa iyong kabutihan. Gabayan ninyo ako, Panginoon, sa lilim ng iyong pagmamahal. Amen.